Ngayong araw, tunghayan po natin ang pagtatapos ng isa na namang grupo ng mga public servants na magsisilbi sa tatlong sangay ng Department of Interior and Local Government, ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat live mula sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite para tunghayan ang pagtatapos ng 253 kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA. Ang Pangulong Benigno S. Aquino III po ang magsisilbing guest of honor and speaker sa okasyong ito. At kasama po natin ang tagapagsalita ng PNPA, si Chief Inspector Richie Yatara. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Ma'am Cathy. So, ano po yung mga aasahan natin sa magiging programa ngayong araw? Unang-una, kung makikita mo sa taas, kasalukuyang hinintay ng ating isang batalyon ang pagdating ng ating mahal na Pangulo. Para sa arrival honors, then pagkatapos ng arrival honors, pupunta na siya sa grandstand at mag-umpisa na ang 37 commencement exercises. Chief Inspector Yatar, ito na nga po yung ika-37 commencement exercises o graduation ng mga kadete ng PNPA. Paano po nag-umpisa itong PNPA? Nag-umpisa siya nung ang batas nito na nagtatatag is 1977 at nag-umpisa siya ng operation noong 1978. At ang pinakaunang graduate niya ay class 1980, Mahaliga class of 1980. Inumpisahan ito ng mga active in service pa noon ng mga kapulisan natin sa INP at saka sa PCI, sa Police, Philippine Constabulary. At tuloy-tuloy na nga po ang pagpasok ng noong 1983 ay nagtanggap na po tayo ng mga civilian na applicants. At hanggang sa ngayon, ito po ang ika-37 class na magtatapos mula nung naitatag ang akademiyang ito. At taon-taon po ba na natutunghayan natin yung pagdami ng mga pumapasok po dito sa PNPA? Katunayan yan, yung mga class 1980s hanggang 1986, kakaunti lang ang ating mga graduates. Minsan nag-average lang sila ng, mayroong ang class dyan na 30 plus lang sila, 40 plus lang, 50, mga ganun. Nung mga huli na, mga 90s, lumaki na po ang ating mga graduates dito. At mula nung 2000, malaki na po ang quota natin. 350 na po ang bawat taon. At one point, ang akademiyang ito ay allowed po ng 1,050 cadets na sa kabuuang bilang. Chief Inspector Yatar, tuloy-tuloy po, meron po kayong ipinatutupad na programa na transformation within the academy. Can you tell us more about this? Unang-una, kung nakapapansin niyo, ito mismo ang ating kinakatayuan ngayon. Dati kasi medyo hindi pantay. Ito ay napatag na at ginagawa na. Ongoing na ang pagpapatupad ng mga development plan natin sa akademya. Ang ating mga kababaihan, ng mga kadete ngayon, ay nakatira na sa isang dormitory building. Hindi katulad dati na barracks type ang tinitirahan ng ating mga kadete. Ngayon, ginagawa na ang mga gusali na kung saan ang mga kadete natin, mabibigyan na sila ng sa isang kwarto, 4 na kadete lang ang nakatira. So dati po talagang marami. Isang kumpanya, nasa isang barracks lang sila. So ginawa ito at magandang proyekto ng ating pamahalaan na bibigyan sila, yung tinatawag natin na Cadet Square, nandun na lahat ng kadete natin. Sir, isang 4 na malalaking gusali. Yung nabanggit nyo po yung physical transformation. How about yung transformation sa curriculum? Isa po yun sa mga binibigyang diin ng ating pamunuan, sa pangunguna ng Philippine Public Safety College na siyang namumuno ng siya ang under niya itong Philippine National Police Academy, sa pangunguna ni Dr. Ricardo F. De Leon, na isang retiradong general at lumaki sa academy after nung retirement din siya, napunta siya naging presidente siya ng MSU, so naging parang bukas doon sa mga pagbabago, lalo na sa curriculum, kasi naniniwala ang akademya na kailangan natin mag-evolve accordingly. Kailangan nating sabayan o maungusan ang mabilis na nagbabagong panahon para yung pangailangan ng ating lipunan, pangailangan nating bayan, matugunan ng akademya. At pinapaunlad ito sa pamamagitan ng pagkukuha ng magagaling na mga magtuturo dito sa loob na akademya.
Gaya po ng aking nabanggit kanina mga kaibigan, 253 ang magtatapos ngayong araw dito sa Philippine National Police Academy. Sila po yung tinatawag na Masundayaw class. Kilalanin po natin sila sa report na ito. 4 na taon na ang nakararaan, mahigit 24,000 ang sumubok para mapabilang sa PNPA class of 2016. Mahigit 1,500 ang nakapasa sa exam. Sa bilang na ito, 350 lamang ang nakapasok sa academy. Sa class na ito, marami mga pagbabago ang naganap. Maraming transformation na naganap sa Philippine National Police Academy. No? Kasama na dito ang pagkakaroon natin ng development plan. Kung napapansin ninyo, dati kasi barracks type ang mga titirahan ng kadete natin. Sila ang unang klase na nakaranas, lalo yung mga kababaihan, na tumira doon sa female dormitory. No? Nakatira na sila sa dormitory type na building. At yung mga lalaki naman, patuloy ng ginagawa ngayon. Bilang pagbabalik tanaw nila sa akademyang ito, kahit hindi pa sila nagtapos dito, hindi pa sila nakalabas ng akademya, minabuti ng klase na pasimunuan ang pagkakaroon ng proyekto. Ano? Kung makikita nyo yung bagong gate na ginagawa ngayon dyan sa tapat ng natin sa akademyang ito, ay proyekto ng class. Ito ay bilang pagbibigay pugay nila sa institusyon. At sa 4 na taong mga pagsubok, training, academics at kung ano-ano pang paghahanda, at tapos na ang PNPA Class 2016. 19 na babae ang magtatapos. Karamihan sa kanila ay mapupunta sa Philippine National Police. 10 ang mapupunta sa Bureau of Fire Protection at 16 naman ang mapupunta sa BGMP. Sa araw na ito, masasaksihan ang pagtatapos ng mga kadete, hudyat ng pagkakaroon ng mga bagong opisyal ng PNP, BJMP at BFP, ang PNPA Class 2016. Masundayaw Class, PNP Masundayaw Class of 2016. Ang maikling history ng PNP Masundayaw Class of 2016. Chief Inspector Yatar, ano po ba ibig sabihin ng Masundayaw? Medyo bago po ito sa aming pandinig. Yung Masundayaw, ito'y 3 salita, no? Mula Norte, Visayas hanggang Mindanao. No? Ang ibig sabihin ng Masundayaw is yung maisog. Maisog, ano? At Sundaro naman is si Maranao word for mandirigma. And Dayaw is honor. Yeah. So isang magiting na mandirigma na may tangal. Yun ang ibig sabihin. 253 po yung gagraduate ngayong araw. Sa bilang po na iyon, lahat po ba yun? Ganon din po yung dami nung pumasok o medyo meron pong ibang hindi nagpatuloy? Hindi po. Pumasok po sila na 350. At ito lang po yung magtatapos. Kasi along the way, may mga nag-resign, iba naman po ay natatanggal dahil hindi nila na kayanan yung mga training dito. At yung iba naman ay bumabagsak sa academics. So, yung training po, can you tell us more about the training, yung physical training nila? Give us an idea, sir, para po dun sa mga interesadong pumasok dito. Unang-una, yung akademya natin ay katulad pa rin ng isang paaralan, isang kolehiyo o isang universidad na ang ating kadete ay nag-aaral siya mula umaga hanggang hapon. Ang kaibahan lamang dito sa akademyang ito dahil nakatira sila dito ng 4 na taon. At kasabay ng academics nila, kasabay ng pag-aaral nila ay ang non-academic subjects natin. Ito yung naglalayo na bigyan sila ng mga kaukulang kakayahan o mga skills nila, o ang term namin dito sa makabagong panahon ngayon ay bibigyan natin sila ng complete toolbox. Para pag lumabas sila, alam nilang gamitin ang laman ng toolbox na ito na ayon sa sitwasyon na pangangailangan ito. Pero nakapokus din ang akademya hindi lang sa pag-develop ng skills nila o galing nila, talino, dunong, kaisipan. Mas lalo naming dinidevelop sa kanila yung puso nila, yung karakter, na pangkabuuan na magiging matatag sila dahil alam naman natin ang buhay ng isang public safety officer sa labas, ng isang pulis natin na opisyal, jail sa fire, na sila'y laging kakibat nito ang mga tukso sa labas at yung mga katulad ng mga bribery na yan sa mga posisyon nila. So pinapalakas namin ang karakter na matugunan nila at maayos nila ang trabaho nila, na laging mangunguna sa kanila ang tawag ng paglilingkod bayan.
Yung po na mga nais nga na mag-apply o pumasok dito, ano po ba yung mga qualifications na hinihingi ninyo? Una-una, ang hinihingi namin sa kanila ay ang kanilang motivation, yung commitment nila na magsilbi sa bayan. Pangalawa, kailangan ng edad nila 18 to 22. So, mula nung dalawang nakaraang taon, itinaas namin ng 18 to 22 in anticipation doon sa magiging K-12 natin na program ng ating educational system natin. Pangalawa, kailangan with good moral character sila at physically able sila na makayanan nila ang mga trainings ng akademya. Then, kailangan may pasa nila yung tinatawag natin na Philippine National Police Academy Cadet Admission Test. Ito yung ginaganap namin sa katapusan ng linggo ng Oktubre sa every year. At meron tayong kadalasang 25,000 to 30,000 applicants na gustong maging kadete dito. Ang mga pumapasa dyan nasa 2,500 to 3,000 at 350 lang ang kinukuha natin. So ganun siya katagal ang posisyon na ginaganap. Okay, paano po dun sa mga gusto mag-apply, saan po sila pwede pumunta o lumapit? Meron na kaming meron tayong website, yung pnpe.edu.ph. Pwede po nilang buksan yun. At kami naman, umiikot kami sa buong Pilipinas para may paabot sa ating mga kababayan ang tungkol sa PNP. Para lahat ng mga kabataan, mabigyan natin ng patas na pagkakataon. Mamaya pagpapatuloy pa natin yung ilang pang mga aspeto tungkol dito sa PNPA. Samantala sa 253 na magtatapos ngayon ay nanguna po si Cadet Felipe de la Paz Alicando Jr. Kilalanin po natin siya. Sa 253 na magtatapos sa PNPA Masundayo Class of 2016, nanguna or tinanghal na class valedictorian si Fire Cadet Felipe de Paz Alicando Jr. Tubong Dulag, Leyte. Bago pa man siya pumasok ng PNPA, isang kurso na ang kanyang natapos. Ako po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation sa Tacloban City. So bago ako pumunta dito ay nag-take muna ako ng board exam prior to entering the academy. Nagagalak po ako, puno po ng kagalakan ng aking puso. Hindi lamang po ako, pati po ang aking mga magulang ay naging proud po sila dahil sa akin na nanguna nga ako dito sa PNP na hindi naman madali ang aming pinagdaraanan. So tinitake ko po na blessing po yun mula sa ating Panginoon na nagbigay sa akin ng karangalan na ito. Sa PNPA, nahubog si Cadet Alicando para maging handa sa branch of service na kanyang papasukin. Ang buhay dito sa PNPA, tinatawag nating regimented way of living. So kung ano ang ginagawa ng isang cadet, ayun din ang gagawin ng naming lahat. Ang pagsasanay kasi dito sa PNPA, hindi lamang puro pag-aaral. Kailangan mong pagsabayin ang academics at saka non-academics. So habang nag-aaral ka sa gabi, nag-aaral ka para sa exams, major exams. Nakikita natin ang facade sa isa sa mga building. I think this is the headquarters po dito sa PNPA. At kanina sa BTR ay napanood po natin yung feature tungkol sa top-notcher nga, si Cadet Alicando. At nasabi nga na siya ay isang registered nurse or nursing graduate bago po siya pumasok dito. Ito po ba ay isang advantage para dun sa mga kadete dito na graduate na sila ng isang course? Ang malaking bagay, Ma'am Cathy, na nagtapos ka na ng isang kurso sa labas. Kasi ang mga kukunin mo dito, hindi ka na ganun ibig sabihin, hindi na ganun kabigat sa'yo ang mga academics dito pag tapos ka na ng kolehiyo. Pero hindi ibig sabihin na magiging advantage mo yun kasi nung nakaraan ng taon, ang number 2 natin ay high school graduate lang siya nung pumasok. So, depende rin po sa sipag. Depende yan sa tao, sa kadete natin. Pero ang ibig sabihin namin, mas may bintahin na siya. Nabanggit po kanina yung regimented, yung training. Ano po ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, kasi nga, hinuhubog natin sila dito. Isa itong institusyon na kung saan hinuhubog natin sa bulwagan nito ang ating magiging future leaders ng public safety sector natin at ng buong bansa natin. Kaya gusto namin gusto ng akademya na
maibigay sa kanila ng pantay-pantay ang mga kailangan nilang trainings at kaalaman. Kaya lahat dapat sila ay pare-pareho ang ginagawa nila. Yung pong si Cadet Alicando, ano po yung naging kakaiba sa kanya at bakit po siya ang naging top-notcher? What does it take po to be a top-notcher in PNPA? Hindi lang ito, hindi lang sa academics natin na kukuhaan dito ang grado nila. Katunayan yan, meron silang non-acad na mga subjects din na kung saan kasama yun sa grading system na binibigay ng academy. At pati yung mga aptitude nila at mga pag-uugali nila ay sinasama din yun sa pagbibigay ng grado ng academy. Nabanggit din po na si Cadet Alicando ay mapupunta sa Bureau of Fire Protection. Paano po ba napupunta sa certain branches of service itong ating mga graduates? Sila po ba ang pumipili noon o na-assign po sila? And paano po sila ina-assign kung ganito po? Sa unang 3 taon, pare-pareho lang ang training na nakukuha nila. Sa katapusan sa last semester ng ika-third year nila, magiging pipili na sila ngayon. Kadalasan kasi ang quota lang ng Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology ay base lang din sa pangangailangan ng quota nila sa Bureau. So kadalasan talaga ng ating mga kadete ay napupunta sa Philippine National Police dahil yun ang mas maraming pangangailangan in terms of numbers ng kailangan nilang opisyal. Ngayon, katulad nito, sila ay binibigyan ng chance na pumili naman ng kanilang mga bureaus. Unless na walang pupunta sa bureau na yun, obligasyon ng academy talaga na maglagay. So doon magkakaroon ngayon ng parang magbubunutan sila. Pero sa kaso naman itong mga nakaraang taon, wala naman dahil lahat naman nag-volunteer sa fire saka sa jail, talagang na-accommodate sila ng bureau. Sir, yung pong ating nabanggit kanina, holistic yung training ninyo. Merong physical training and academics. Okay, punta po tayo sa aspeto muna ng academics. Dahil ngayon, iba po dito graduate na ng ibang kurso. Ano po yung mga subjects na pwede pa nilang kunin? Give us examples. Back to zero sila lahat. Okay, so yung mga general subjects po, ulitin po nila? Ulitin po nila yun. Opo. Kaya nga po may mga hindi nakakatapos dito. Dahil minsan po, pag bumagsakan ng isang subject mo, babalik ka. Next na taon na. Kung ang tawag namin dito, turn back na siya. Babalik siya sa isang taon. Hindi na siya ngayon nakasama doon sa original class niya. How about po yun na mga physical training? Alam po natin, tinuturuan dito pa lang yung kung paano gumamit ng mga equipment po ng ating PNP o BFP o BJMP. And alam po natin, sir, na nagkaroon po ng modernisasyon kailan lang sa PNP at maging sa Bureau of Fire Protection, bumili po ng mga bagong mga fire truck. How are we keeping up yung training po natin? Paano rin po natin ina-adjust dun sa transformation din na nagaganap in the different branches? Sinasama sila sa labas. Pag mayroon na silang mga bureau na nakita nila, halimbawa sa PNP sila, mayroon kami tinatawag na Cadet Attachment Program. So, talagang ilalabas namin sila. At kung ano yung ginagawa ng mga kapulisan sa labas, sinasabay namin sila doon sa mga training na to. Ganun din sa mga Bureau of Fire Protection at saka sa Bureau of Jail Management and Penology. So, may mga coordination kami sa mga bureaus na ito at nagbibigay sila ng mga special training sa ating mga kadete. Ganun din ang ginagawa namin dito. Nakafocus kami sa case-based scenario. Paano ba yung actual na ginagawa nila? Yun na mismo ang pinapagawa namin para hindi na sila maninibago. At kasama nga doon sa development plan na magkakaroon tayo ng isang village. Ito yung scenario area na kung saan lahat ng mga aspito na kailangan sa training, nandoon na lahat. Kumbaga i-re-enact namin, kumbaga magkakaroon kami ng mga area na nandoon na kung anong mukha nung labas, papasok namin dito. How about in terms of technology po? Alam din po natin na unti-unti nang nagiging high-tech din ang ating iba't ibang mga branches of service ng DILG. Do we also have these equipment available here for training of our officers? Opo, ngayon yun nga po ang purpose talaga ng PNPA Development Plan. Lahat po ng aspito, sa katunayan, gusto kong ipabot na ISO na ang PNPA sa pangkalahatang aspito nito. Ito'y pagpapaunlad ng mga programa at mga sistema na kung saan dapat nga nakakasunod tayo o nauungusan natin
ang mabilis na nagbabagong panahon. Kailan po na ISO certified? Nitong nakaraan lang, at dahil dyan, talagang very proud kami sa nagawa ng akademya, very proud kami sa accomplishment ng aming direktor, si Police Chief Superintendent Armando Este Paramolete, na siyang nanguna sa pagtataguyod din ng ating President ng Philippine Public Safety College. Pag sinabi po ng isang ahensya ay ISO certified, ano po ang implikasyon nito at ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay umuunlad na tayo doon sa mga aspeto na dapat paunlarin natin. At dapat panatilihin yon at paunlarin pa. Kumbaga hindi na tayo bababa sa ganong level. Kailangan paakyat tayo ng paakyat. At pag ganito ang mangyayari, ang makinabang nito sa pangkalahatan ay mismong ang buong bansa natin. Kasi tataas ang quality ng ating mga graduates dito. Mapapalakas pa. Kumbaga magagaling na dati, lalo pang gagaling. At lalo pang makasabay doon sa mga pagbabago. Ano naman po yung mga benepisyo ng mga kadete dito habang sila ay namamalagi dito sa PNPA, sir? Unang-una, matatawag natin silang scholar ng bayan dahil libre lahat. Yung 4 na taon na pagtira nila dito ay libre lahat, pati ang mga uniforme nila. Pati yung meron pa silang training allowance na tinatawag natin. Nakakatanggap sila ng mahigit 29,000 kada buwan sa loob ng 4 na taon. Malaki yun, parang sweldo na yun sa isang opisina, sir. Opo. Okay, matapos po natin kaninang kilalanin yung top-notcher ng Philippine National Police Academy na si Cadet Alicando, ay ngayon naman isang babae ang pumasok sa top 10 ng Masundayaw class. Siya po ay si Cadet Arian Pespes Humiwat. Panoorin po natin ang ulat na ito tungkol sa kanya. Competitive region with equitable. Sa buwan ng mga kababaihan at sa pagtatapos ng PNPA Masundayaw Class of 2016, isang babae ang napabilang sa top 10 ng graduating class. Siya ay si Fire Cadet Arian Pespes Humiwat na naging panglima sa Order of Merit nang magtatapos na kadetes sa PNPA. Bago po ako pumasok ng PNPA, graduate po ako ng Bachelor of Science in Nursing sa St. Louis University po. And isa rin po akong registered nurse bago pumasok. My parents are always supportive naman po sa mga in-divorce ko. So kung ano naman po, masaya naman po sila sa decision ko. Sinuportahan lang po nila ako. Sa loob ng 4 na taon, nakipagsabayan sa mga kalalakihan si Arian sa Academy. Dito po sa loob, we have what we call the regimented way of living. So kung ano po yung training na binibigay nila sa mga kalalakihan po, yun din po yung binibigay nila sa mga kababaihan. So ang mga babae po na medyo hindi po sanay sa mga katulad po namin, na hindi po sanay sa mga trabahong lalaki, kailangan po talaga namin mag-cope up. So everyday po para sa akin is a challenge. Dito po kasi sa academy, kailangan po namin i-balance ang time namin para sa academics namin, sa tactics, and sa drills and ceremonies po namin. Pati na po sa mga extracurricular activities namin. So, ang ginawa ko lang po siguro is prioritize ko po and nakafocus po talaga ako sa kung ano yung goal ko, which is to graduate. And isa na rin po, parang ano na lang po to, parang prize na rin po itong pagiging top ko. Masaya si Cadet Humiwat na napabilang siya sa top 10 at ang branch of service na kanyang pinili, ang Bureau of Fire Protection. Para sa kanya, magagamit niya ang kanyang mga natutunan sa academy at pagiging registered nurse sa kanyang napiling propesyon. Sa mga kababaihan po na nandyan, kahit saan po tayo nagtatrabaho or wherever we may be, which is kahit saan naman pong place kung dominated bago natin ipagpatuloy gada kung alas inaasahan na darating dito Aquino III sa kanyang na pangungunahan ni Chief Inspector Marlo Labares, Chief Superintendent Adora Molete, ang Director
PNPA. Susundan yan ng Declaration of Graduates and Conferment of BSPS degree na pangungunahan ni Deputy Director General Ricardo De Leon, ang President ng Philippine Public Safety College, at magkakaroon na nga ng distribution ng diploma sa pangunguna ng Pangulong Aquino, na kasama niya si Deputy Director General De Leon at si Chief Superintendent Tramolete. At magbibigay naman ng kanyang valedictory address si Cadet Felipe de la Paz Alicando, at magkakaroon ng announcement ng appointment orders na pangungunahan ni Secretary of Interior and Local Government Mel Senen Sarmiento, at bibigyan o mag-administer ng oath of office ang iba't ibang pinuno ng tatlong sangay, ang Chief PNP Director General Ricardo Marquez, ang OIC ng BJMP Chief Superintendent Deogracias Tapayan, at Fire Director Ariel Barayuga ang pinuno naman ng Bureau of Fire Protection. At magbibigay din ng kanyang talumpati ang Pangulong Aquino, na susundan ng pagtugtog ng PNPA hymn at yung kanilang traditional na 3 cheers na susundan ng pass in review. Kanina po natunghayan natin, sir, yung top 5 naman ng gagraduate ng Masundayaw class. At siya po ang kaisa-isang babae na pumasok sa top 10. Marami na po bang mga kababaihan ang nag-a-apply ngayon at pumapasok dito sa PNPA? Marami na, no? Marami naman. Katunayan yan, sa class lang namin, no? 56 ang female graduate namin, 56, ano? May classing na, umabot na sa 60 ang graduate na babae, no? Mula noong 1995, ang pinakaunahang babae na graduate natin ay mag-isa lang, ano? Sa class nila, 95. Nasundan na yun, na dumadami na, ano? At sa history ng Philippine National Police Academy, ay meron na tayong tatlong nagtapos na apat na pala ang nag-top dito. Apat. Na kababaihan. Okay, sir, yung pong training nila, kamusta po? Kasi bagamat hindi po totoo, common po na perception na mas mahina yung mga babae pagdating sa physical training. Pareho lang po ba yung ibinibigay yung training sa mga lalaki at sa babae na pumapasok dito? Opo, no? Pareho lang yung training nila. Tama yun, ano, na sa aspito ng physical ay medyo mahina sila kumpara sa mga lalaki, ano? Medyo mayroon silang disadvantage doon. Pero kung titingnan natin yung statistics naman, mas maraming lalaki ang umalis sa akademya kaysa sa babae. So, ibig sabihin nun, mas mahaba ang kuha nila, no? Kung titingnan natin yung pagiging matyaga, sa mga kababaihan natin ang malalakas dahil kung titingnan mo, mas kakaunti lang sa kanila ang nag-resign kumpara natin sa mga lalaking pumasok. Kanina nga po nabanggit din sa ulat na yan na nursing graduate din po si Cadet Humiwat, kagaya ni Cadet Alicando. And pareho po sila nasa Bureau of Fire Protection papasok matapos ang kanilang graduation. Ito po ba ay coincidence lamang or meron po ba talagang kakaiba dun sa dalawang iyon? Unang-una, pinili nila ang Bureau of Fire Protection, ano, at ayaw naming pangunahan ang gusto ng ating mga kadete dahil sila kasi ang magdadala ng serbisyo nila sa labas. Ngayon, tulad ng sinasabi ng ating mga kasama na hindi lang dahil sa Bureau of Fire Protection wala silang magagawa. Ang concept kasi natin ngayon, ang public safety services natin ay napakahalaga ang papel na ginagampanan dito sa ating homeland security, ano? Ito'y pagsama-sama ng mga bureaus na ito kasi kung nakikita mo ang ating lipunan ngayon ay humaharap na sa mga malaking problema, ano? Nandyan yung extremism ng mga iba-ibang grupo, no, na nakakapekto sa ating seguridad. Ang Bureau of Fire Protection ay siyang nangangasiwa, lalo na dun sa mga hazardous materials, ano? Yung disaster and rescue na kasama sila dun. Ganun din sa ating mga piitan, ano? Yung mga Bureau of Jail Management natin and Penology, napakahalaga ng papel nila na ginagampanan. At kaakibat sila ng Philippine National Police na para mapangasiwaan ang pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa.
Chief Inspector Yatar, nabanggit nyo na rin po yung disaster response and management. Isa po ito sa mga tinututukan ng ating pamahalaan. Dito po sa PNPA, paano po natin sila tinitrain? No? Kasi alam po natin na kasama ang ating mga tauhan sa PNP at sa BFP pagdating sa pagresponde sa mga kalamidad. Tama yun, ano? Ang ating mga kapulisan, ang ating mga Bureau of Fire Protection, sila yung first responder na tinatawag. Tuwing may sakuna, tuwing may mga kalamidad, sila yung unang nandoon. Kasi lahat ng bayan natin, meron tayong bumbero, meron tayong mga kapulisan. Sila yung kauna-unahan na kasama ng local government natin na tutugon sa mga pangangailangan. Kaya kami, kung ano yung ginagawa ng ating mga ahensya sa labas, ay pinapapasok namin yun na magiging parte ng training natin. Para paglabas ng ating mga kadete, handa na sila. Nagampanan ang mga papel na ito. At alam naman natin na hindi na natin naiiwasan actually ang mga sakunang ito. Bagkus kailangan nating maungusan ang mga ito para mabigyan natin ng magandang responde at kung maaari walang masaktan na ating mga kababayan. And kanina nga po, transformation pa rin yung napag-usapan natin. And I'm sure patuloy pa rin po itong pagbabagong ipinatutupad in the coming years. What do we expect? Unang-una, kailangan malaman ng ating mga kababayan na ang inyong akademya, ang Philippine National Police Academy, na siyang pinagkukunan natin ng mga opisyal ng public safety sector natin, ay patuloy na magbabago at para sa pagbabago, para naman maibigay natin ang karapat-dapat ng mga kalidad ng mga opisyal na kailangan ng ating bayan. At kasama dito ang pag-aaral namin mismo doon sa mga nagtapos ng akademyang ito, at titingnan namin, i-gauge natin ano ba ang mga performance, mga pag-perform nila ng duty sa labas. Kasi doon makikita natin, siya kasi ang sumasalamin kung anong klase ang training na ibinibigay ng akademya doon sa produkto natin. At the end of the day, hindi naman kami ang judge, hindi naman kami ang maghuhusga na nasa akademya o nasa serbisyo, ang taong bayan natin. At yun ang kailangan nating matugunan. Naibibigay ba natin ang pangangailangan ng lipunan? Naibibigay ba natin ang pangangailangan ng bayan? Doon namin pinag-aaralan kasi dapat talaga ang pag-aaral na ito ay magbibigay sa atin ng panibagong pananaw na hindi tayo nananatili doon sa mga nakaraan. Kailangan nating tanggapin na ang nanatili sa mundong ito ay pagbabago. At maging bukas ang ating puso at isipan doon sa mga pagbabagong ito. Para hindi tayo mapag-iwanan sa kangkungan at hindi tayo mapag-iwanan ng mabilis na nagbabagong panahon. So constant evaluation po yung inyong isinasagawa. What have you observed so far doon po sa mga naging produkto ng PNPA? Maganda naman ang naging kontribusyon. Sa katunayan yan, sa Bureau of Jail Management and Penology saka sa Bureau of Fire Protection, marami na tayong graduate na naging director dito. At sa ngayon naman, sa PNP, marami na rin tayong mga graduate na nasa mga general na rin. Kahit na napakabata pa ng akademya. Nag-umpisa lang kami 1978. So, kung titingnan natin, marami na rin ang nasa kulang-kulang 6,000 na ang alumni natin. At kaakibat ng akademya, ang Philippine National Police Academy Alumni Associations Incorporated sa patuloy na pagtugon at patuloy na pagbibigay advice doon sa mga graduates natin. Kumbaga yung brotherhood namin sa akademya, hindi nagtatapos sa akademya. Paglabas namin, yung mga upper class namin, patuloy kaming ginaguide. Yung mga karanasan nila ay mga natutunan nila sa serbisyo, binibigay nila sa amin. Kung ano man yung mga pagkukulang nila, binabalaan na nila kami na huwag gawin ito para hindi na namin gagawin yung mga ibang kakulangan na yon. At mapunuan namin sa panahon na kasalukuyan. Sir, can you give us some names yung mga naging graduate ng PNPA na sa kasalukuyan po ay talagang nag-excel sa kanilang piniling serbisyo o branch of service? Sa Bureau of Jail Management, yung BGMP chief natin ngayon, yung OIC natin ay class 86 ng PNPA, si Jail Chief Superintendent Tapayan. Yung kanyang pinalitan na hipi ng BGMP ay class 83, si Jail Director Mamaril. At yung pinalitan naman ni Sir Mamaril, si Jail Director Dial, ay membro din ng class 86. Sa Bureau of Fire Protection naman, 5 na ang graduate ng academy na naging director dito.
At sa ngayon, ang hipi ng Maritime ng Region 3, si Police Chief Superintendent Lacadin, ay may membro din ng Class 84, ano? At katulad ng Maritime Group, kaklase din niya ang marami pa silang mga third level position naman na hinahawakan. Pero ang napakalaking papel na ginagampanan ng mga graduates ng PNP ngayon ay yung nasa baba natin, ano? Yung mga nasa bayan, mga nasa public safety mobile group sila, ano? Mga nasa provincial level. Yes, yung mga frontliner natin. Di ba yung sa 44 nga natin, 6 doon sa 7 opisyal ay nanggaling sa Philippine National Police Academy. Paano po natin masasabi yung na ang isang public servant ay graduate ng PNPA? Paano po natin masasabi na meron silang tatak PNPA? Hindi naman namin sinasabi kung ano ang gusto naming mangyari diyan na paglabas nila ng akademya, magsilbi sila, no, regardless kung galing sila ng academy o kasi hindi lang academy ang pinanggagalingan ng opisyal natin, ano? May mga lateral entry tayo. Ang konsepto namin diyan, saan man kami nanggaling, pagdating namin sa officer corps ng public safety sector na ito, kailangan isa ang aming kinakanta, isa ang aming layunin para matanggal na rin yung mga discrimination, ano? Winawaksin namin 'yun. Sa katunayan yan, ang Philippine National Police Academy ay pinagbabawal na namin yung regionalism na mga practice natin dito at mga tradisyon natin dito. Para ang pagtanaw natin, hindi porket galing kami sa Philippine National Police Academy, kami na ang magaling, hindi ganun, no? Kundi ano ba ang may contribute namin sa pangkalahatan at sa pangkabuuan na makatulong kami sa organization mismo na pinupuntahan namin. So, hindi namin sinasabi na graduate kami ng academy, magaling, hindi ganun, ano? Gusto namin na maging patas ang pagtingin ng tao natin sa ating mga opisyal. Sila ay galing man ng lateral entry o direct commission sila o rose from the rank sila, pantay-pantay ang pagtingin namin. Wala kaming discrimination dito. Ang dala-dala lang namin ay yung core values namin ng akademya, no? Na kami ay magsilbi sa bayan na may integrity at justice sa service, ano? Yun yung core values namin. Then yung culture of excellence, loyalty, patriotism and nationalism. Yung pagiging makabayan na dapat lalong palakasin sa mga graduate ng akademya. Chief Inspector Yatar, kanina po nung tayo nag-uusap bago tayo mag-on-air ay nabanggit nyo meron kayong ipapublish na coffee table book. Ano po ang nilalaman nito? Itong ilalabas namin na legacy book, ano, ito yung kauna-unahang coffee table book ng Philippine National Police Academy. Ito'y 36 buttons ang pangalan ng librong ito. Ano po yung may expect nating makita dito sa librong ito? Ito'y naglalaman ng kasaysayan, ano? Ito'y naglalaman ng ito'y binubuo ng 7 chapters, ano? Ang unang chapter nito ay history and background ng academy. Then ang pangalawa nito ay PNP Now. Ano na bang akademya sa ngayon? Makikita ng ating mga kababayan at ang pangatlo dito ay yung future development nga, no? Makikita doon yung mga plano na nakalatag para sa akademya. Ang pangapat naman nito ay ang buhay ng isang kadete. A day in a life of a cadet. Makikita doon. Puro visuals, 95% visuals ito. 5% text lang para yung mga tao, mga kabayan natin makikita talaga nila ng buo, ano? Ang panglima dito ay yung tinatawag natin na social responsibility ng institution. Makikita nila doon ang ating mga kadete ay hindi lang nagtitraining, kundi mga tao din sila na nagiging yung pagmamalasakit nila sa pagpapanatili ng ating kapaligiran, ano? Makikita doon yung mga clean up drive namin, mga pagtulong sa mga nasalanta, yung mga pamasong handog namin na may pakita nila sa habang nandito sila, tinitrain namin sila kung paano magkalinga ng mga tao dahil pag nasa labas na sila ang manguna sa mga community na pangunahan ang mga gawain ito, no? Ang sunod naman doon yung mga milestone and achievements ng mga graduates natin. At ang panghuli, yung Dalong Maroon Line. Nandoon lahat ng mga classes at mga pangalan nila to include adopted and honorary members. Then yun yung kabuuan nitong 36 buttons. Ang title niya dito ay 36 classes produced since 1978. Okay. Then ang buttons na ito ay nagsisimbolo ng uniforme. Kung makikita natin yung gila na yan, meron yan 36 buttons. Yun ang concept ng title. Sir, kanina po nabanggit nyo na isa doon sa mga bahagi ng coffee table book na ito, yung A Day in the Life of the Cadet. Yan po, interesado kami, yung mga tagalabas po. Ano po ba? Can you describe to us?
Ano po yung isang araw sa buhay ng isang kadete? Yung mga dinadaanan po nila, anong oras po sila gumigising, yung mga aktibidad nila sa isang araw? Kadalasan, nag-iiba-iba ito dahil mayroon kasi kaming pieces of cadetship. Nag-uumpisa ito sa pagpasok nila sa akademya. Napakahirap talaga ng buhay kasi magigising ka ng 4 o'clock ng madaling araw. Mag-exercise ka na, tatakbo ka, then pagbalik mo ng barracks, mag-aayos kayo, kakain kayo, then papasok ka na sa eskwela. Then after that, magmamarcha na naman kayo, kakain na naman kayo, then babalik na naman kayo sa pag-aaral. Pagkahapon, meron din kayong mga gagawin hanggang sa gabi, may mga study period kami. Ang gusto naming ipaabot namin sa isip at puso ng ating mga kababayan, ano ba ang paghuhubog ng isang kadete? Makikita nila sa librong ito. At gusto namin ipaabot sa kanilang tahanan para yung mga kabataan ay makita na nila na ito pala yung mapupuntahan ko sa akademya. In such a way na hindi sila parang mabibigla, na meron na silang nakikita na ito na at paano makikita na nila ang buhay ng isang kadete sa loob ng akademya. At itong proyekto kasi na to, hindi lang siya ginawa para magkaroon ng legal sibuk ang academy. Ginawa namin siya para naglalayon kaming kumuha ng pondo para makatulong kami sa 44 beneficiaries natin, sa Lacan Foundation, saka sa PNPEI Development Fund for PNP. Kasi patuloy nga tayong nagpapalago ng mga proyekto sa akademya at gusto namin na ang Alumni Association ay meron ding kaming maiambag sa mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga proyekto dito sa loob ng akademya. Chief Inspector Yatar, meron po kasing persepsyon ang publiko na pag ang isang tao ay tinawag na kadete, siya po ay dumadaan sa hazing. Ito po ba yung nangyayari dito sa PNPA? Hindi namin ginagamit yung term na hazing dito. Ang violation dito ng mga kadete na lumalabag sa ay maltreatment. Ang maltreatment ay isang napakalaking violation ng isang kadete dito. Nung mga nakaraan, marami tayong mga kadete na nadidismiss sa paglabag ng maltreatment na ito. Pero sa nitong mga huling mga taon, ito'y nababawasan na at paunti-unti na lang ang mga lumalabag dito. And ano po yung nag-aantay na parusa doon po sa mga dismissal po sila, nadi-dismiss po sila sa akademya. And meron na po ba tayo in recent months, in recent years? Wala pa. Wala na nangyayari. Sa kasalukuyan, wala na kasi. Ito'y kasama nga doon sa mga pagbabago na hinigpit na talagang tinututukan natin. Lahat kasi ng mga bagay, may mga dahilan. Kaya siguro nangyayari yung mga ibang ganon dahil may mga nakaligtaan. Sa pangunguna ng bagong pamunuan at mga darating pang pamunuan ng akademyang ito, nakatutok tayo doon sa pagbabago na bigyan natin ng mas magandang bigyan natin sila ng mga activities nila na yung magiging productive sila, sa halip na mayroon silang mga time na wala silang ginagawa, binibigyan namin sila ng mga activities para maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Na noong mga nakaraan, hindi talaga naiwasan, may mga nangyaring ganun, kaya lang nadidismiss talaga yung mga kadets natin na nag-violate ng mga kasong ito. Sir, if I may, babasahin ko lang yung ilan sa mga nag-top, yung top 10 ng klase ng 2016 ng PNPA. Siyempre, kanina nabanggit natin, nanguna na nga, si Fire Cadet Felipe De Paz Alicando Jr. Siya po ay mula sa Dulag, Leyte. At balita ko, sir, ay siya ay biktima ng bagyong Yolanda. Paano po siya tinulungan ng akademya? Meron po bang assistance na ibinigay sa kanila nung dumating po Yolanda sa kanilang probinsya? Sa abot ng mga kaya ng akademya at ng mga kakadete, nagbigay sila ng tulong sa mga nabiktima nilang kasama. At dahil hindi naman kami makababa, ang inyong lingkod nung nangyari yung Yolanda, sa advice ng aming pamunuan, ako'y nagdala ng 600 na kadete sa yung mga nagbibigay ng mga relief goods at ginawa namin, tumulong kami sa paglalagay dun sa mga container van na dinadala sa Yolanda. Yun lang ang paraan kasi namin na maibigay namin ang tulong. Ayaw naman namin dalhin ang kadete namin doon mismo sa lugar kasi habang nagtitraining sila, talagang mahigpit ang security para sa kanila. So ayaw naman namin ilagay sa panganib din ang buhay ng ating mga kadete. Sa abot ng mga kaya namin, tumulong kami, mga ilang linggo na tumutulong kami sa pagre-repack ng mga goods na yun, kinakarga namin dun sa mga van,
sa mga yung malalaking van para madala sa Yolanda victims natin. Tuloy ko lang po ang number 2 naman ay si Police Cadet Norman Cabangen Pentang. Siya po ay mula sa Itogon, Benguet. Ang ikatlo ay si Police Cadet Aldrin Sakayle Bagayaw. Mula naman sa norte sa Kalinga. At ang ika-4 sa top 10 ay si Police Cadet Fredwin Lazaro Cernio mula sa Maynila. Ang ika-5 ay yung na-feature natin kanina, si Fire Cadet Arian Pespes Humiwat mula sa Mountain Province. Ang ika-6 ay Police Cadet Mark Samuel Labastilla Romanillos mula sa Zamboanga del Sur. Ang ika-7 na sa magtatapos ngayong taon, Police Cadet Nico Zar Gallaner Magnaye mula sa Zamboanga City pa rin. Ang ika-8 ay si Police Cadet Ronnie Rick Batulan Alipio mula sa Cagayan. Jail Cadet Edo Bardaje Lobenya ang ika-9. At ang top 10 naman ay si Fire Cadet Arvin J. Bongon Laguna mula sa Sorsogon. So napansin po natin, sir, no, mula po sila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paano po yung mga nasa, katulad nun, yung meron po tayo sa Benguet, meron po ba tayong recruitment office doon? Meron kaming tinatawag na national exam, Sabay-sabay itong ginaganap sa buong Pilipinas. Sa lahat ng region natin, sa mga regions sa buong Pilipinas, meron tayong mga exams na tinatawag, katunayan yan, pinapalakas namin ngayon yung pag-iinganyo natin sa mga kabataan, Sa mga schools pumupunta kami, then meron kaming tourism day sa akademya tuwing Sabado, In-invite namin yung mga schools sa buong Pilipinas na pumunta dito at saksihan nila yung mga drills natin, yung silent drill saka yung slow drill natin. Then ipinaikot namin sila sa akademya para makita nila ang buhay ng kadete natin. Dapat talaga palakasin natin ang recruitment process natin dahil sa pagkuha ng magagaling nating mga kadete, ma-assure natin ang ating bayan na magagaling. At talagang galing sila sa iba-ibang lugar natin. Kung napansin mo, Ma'am Kate, may anak dyan ng construction worker, may anak ng farmer, may anak ng police, may anak ng retired teacher. Kumaga, ang napakakulay ng mga kwento. Napaka-diverse po, napakakulay at iba-ibang sektor. Ibig sabihin nun, ang akademyang ito ay akademya ng lahat ng ating mga kababayan at wala kaming discrimination dito. Ni saan ka manggaling, ni anuman ang relihiyon mo, anuman ang klase ang buhay mo sa labas, pantay-pantay ang pagtingin natin sa kanila. Pantay-pantay ang paghubog namin sa kanila. Para paglabas nila, ganun din ang takbo ng utak nila na ang pagpapatupad ng batas at pagganap sa tungkulin ay pantay-pantay. Ang pagbibigay natin ng serbisyo at public goods sa ating mga kababayan ay pantay-pantay. Wala kaming kinikilingan, kailangan yun ang magiging takbo ng kaisipan nila. Still on the recruitment process, Chief Inspector Yatar, alam po natin noong mga nakaraang taon ay nagkaroon po ng pagkukulang sa bilang ng mga pulis, sa bilang ng mga firemen at mula sa mga jail guards sa BJMP. Ito po ba ay nararanasan pa rin natin sa ngayon, and paano po tayo makahihikayat na mas maraming mga kababayan na sumali po dun sa tatlong sangay ng serbisyo ng DILG? Kung numero lang ang pagbabasihan natin, ang daming nag-a-apply. Actually, umaapaw ang applicants natin. Ito'y usapin ng quota, Ma'am Kati. Kung ano lang ang pondo ng gobyerno natin sa numero na yon, hindi naman tayo pwede mag-recruit ng 500. Ang pondo ng government natin ay nasa 350 lang. So kami ay sumusunod doon lamang sa kakayahan ng ating pamahalaan na i-provide itong mga numero na ito. Alam natin na kasalukuyang ginagawa ng paraan na pinapalaki natin ang aspitong ito. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng biglain na wala naman tayong pagkukunan ng pondo ang ating mismong pamahalaan pa sa kanila. So, sana umabot yung panahon na mapalaki pa natin lalo at masunod na natin talaga yung ideal na numero, na isang alagad ng batas doon sa numero ng ating population natin. Pero ganun pa man, ginagampanan at nakikita naman natin na habang tayo'y naglalakad at nakakatulog ng mahimbing, at ibig sabihin nun, may mga tao tayo, may mga public safety servant tayo na ginagawa yung trabaho nila, na kahit wala silang tulog, hirap sila sa trabaho dahil alam na nila, kasi dito ang gusto talaga namin, yung motivation mo is
maglingkod, magserbisyo ka, kailangan meron kang sense of sacrifice kasi minsan anniversary nila, birthday nila, hindi nila ma-celebrate yun dahil Pasko. Kumbaga habang nagsasaya ang ating mga kababayan sa kanilang mga tahanan, ang inyong lingkod bayan ng mga public safety servant na ito ay ginagawa nila yung trabaho nila para maging mahimbing ang tulog ng bawat isang Pilipino. Nalalapit na po ang halalan at meron po tayong nakalap na mga report na sinasabing maari daw pong itap yung serbisyo ng mga kadete ng PNPA para tulungan maging reinforcement po para sa ating mga sundalo at pulis sa darating na halalan. Ito po ba ay totoo and how are we preparing for this? Kami kasi sa akademya habang hindi depende 'yon sa pamunuan, pero sa history dito wala pa nangyari, Ma'am Cathy, na ginamit natin yung kadete. Unang-una kasi ang status nila is temporary habang nagte-training sila. Hindi naman sila pwedeng dalhin doon na walang kaukulang papel, So, hindi ko alam sa mga magagraduate kasi mula sa araw na to, mamayang hapon, mga opisyal na sila baka mayroon silang instruction from their own bureau, so pwede na silang matap siguro pag graduate nila dito. And ang motto po ng PNPA, to learn today, to lead tomorrow. Can you explain this to us, sir? Una-una, kailangan mong matuto ngayon, kailangan mong mag-aral ngayon, kailangan hubugin ka ngayon para mapaghandaan mo ang kinabukasan. Paglabas mo dito, ikaw yung magiging public safety leaders ng mga tri-bureaus na ito. At sa pagdating ng panahon, baka ikaw din ay kasama sa mga mamuno ng bansang ito. Yun ang ibig sabihin nun na dito pa lang sa akademya, this is a leadership school, Ma'am Cathy, So hindi lang dito tinuturo ang kagalingan ng mga kadete sa mga kadete, kundi tinuturuan sila kung paano mamuno, paano pangunahan ang kanilang mga unit na pupuntahan sa labas. Kasi magiging hippie sila, magiging regional mobile force commander sila. Hanggang sa pag-angat nila ng karera nila, patuloy silang maghahawak ng mga tao. At kaakibat ng ranggo sa balikat namin ay ang napakabigat na responsibilities na nakaatang sa amin na gawin ang trabaho. At ang aming isang paa ay laging nakatapak doon sa hukay at ang isang paa naman ay laging nandoon sa hospital. Yun ang buhay ng isang public safety sector officer, Ma'am Cathy. Perhaps, sir, meron pa kayong ibang gustong iparating sa ating mga manonood patungkol po sa Philippine National Police Academy? Chief Inspector Yatan. Unang-una, mula sa pamunuan sa aming Director, Police Chief Superintendent Armando Este Paramulete, kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy ninyong pagtangkilik at pagsuporta sa Philippine National Police Academy. At ako'y nananawagan sa ating mga kabataan na sana ay subukan nila ang maglingkod sa bayan at sundan ang yapak ng ating mga kababayan na nagtapos sa Philippine National Police Academy at patuloy na gagawin ng staff at director and staff ng akademyang ito at mga taong involved dito sa training ang kanilang makakaya na maghubog at pagandahin pa at lalo pang paigtingin ang pagsasaayos ng sistema para makapag-produce tayo ng magagaling, maasahan at may puso na public safety officer.